Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa Ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. mayayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay natitipon sa dakilang kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Jose at Maria. Ang ating pumpunong tagapagdiwang ngayong umaga ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father George T. Peligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. Honored and mercy, but God and sinners reconciled. Joyful holy nations rise, join the triumph of the skies. With angelic was proclaimed, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity. Jesus not with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa ating pagdiriwang ngayon, mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng banal na pamilya, tayo ay nagpapasalamat dahil ang Pasko ay nangyari sa konteksto ng pamilya. Pinaalalahanan po tayo ng ating modelo, ang banal na pamilya ni Jose, Maria at Jesus,
na ang ating pamilya ay sikapin nating ilapit sa Panginoon. Ang ating pamilya ay tinatawagan tungo sa kabanalan at kaligtasan. Ngayon, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa pamilya, laban sa Diyos, laban sa kapwa. Humingi tayo ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Tuwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tagad mo ang aming kahilingan, ikaw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itinuturo ni Sirach na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak, at ang mga anak naman ay gumalang at mangalaga sa kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Pagbasa. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.
Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong Ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo na may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Iminumungkahi ni Apostol Pablo na ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanyang minamahal, sa kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan, kaya tinawag kayo upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami ng Israel, isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y parang na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipin ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat nang naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa ngalan po ng ating parokya, ng ating kaparian, sa araw ng dakilang kapistahan na ito, happy fiesta po ng Holy Family, Sagrada Pamilya, banal na pamilya ni Jesus, Jose at Maria. Napakibilis ng panahon, katatapos lang po ng ating
Pasko, kung saan ang imahen ng sanggol ang pinapahayag sa atin. Ngayon naman sa ating kapistahan, ang imahen ng pamilya ang inihahandog sa atin. Banal man ang sanggol dahil mula sa kataas-taasan, dapat banal din ang pamilya na binubuo unang-una ni Jesus, Maria at Jose. Anumang pamilya meron tayo dito sa mundo, sikapin po natin at huwag po nating kalimutan na ang unang nagbuo ng pamilya ay ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Ayon sa kalooban at plano ng Diyos. Yan ang ating modelo, yan ang ating huwaran, at yan ang ating inspirasyon sa ating pagbubuo, paghaharap ng mga hamon na dumarating sa ating pamilya. Mga kapatid, sa ating kapistahan ngayon, sa bandang huli, huwag nating kalimutan, the family that prays together, stays together. Ano na ba ang ating pamilya ngayon? Ano na ba ang sitwasyon ng ating pamilya sa lipunan? Mga kapatid, anuman ang nangyayari sa ating pamilya, anuman ang ating mga karanasan at hamon sa ating pamilya, huwag po nating kalimutan din na tayo ay tinatawag tungo sa kabanalan at kaligtasan. At yung kabanalan na yan ay hindi lamang para sa isa sa bumubuo ng pamilya, kundi para sa lahat. Tatay, nanay, anak, magulang at mga anak. Kasi ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng isang tao. Ang pamilya ay kung sino man ang tinipon ng ating Panginoon bilang magulang at anak. Kung tingnan po natin ang pamilya ni Maria, Jose at Jesus, di naman natin masasabing ang pamilya nila ay puro kasyahan. Wala namang ganun. Sa totoo lang hindi pa nga pinanganak si Jesus. Ang dami na nilang dinaanan na kahirapan. Hindi pa dumating si Jesus, marami nang nagtangka sa kanyang buhay, sa pamilya. Hanggang dumating si Jesus, ganun pa rin. Kaya, ang pamilya ay hindi pamilya dahil puro masaya. Ang pamilya ay isang pamilya dahil nalalampasan ang anumang mga kahirapan. May nagtatanong alin ba ang mas madaling buuing pamilya? Ngayon ba o noong araw? Maraming nagsasabi na napakadali ng pamilya noong araw kasi walang masyadong mga teknolohiya, walang masyadong kaalaman, walang masyadong mga attractions. Samantalang ngayon, nako, name it, nandyan na ang lahat ng mga challenges, enemies, difficulties ng pamilya. Pero noong araw, kung sinisikap man na maging banal ang isang pamilya, malamang ngayon, lalong dapat mas malakas at matatag yung ating tugon sa panawagan ng pamilya tungo sa kabanalan at kaligtasan. Ulitin po natin, the family that prays together, stays together. Pero yung ating nasa monitor, yung salitang stays, yan po yung imahin ng pamilya.
Kaya inuuna po natin yan. The family that stays together, prays together. Ang salitang stay sa ating lingwahe sa simbahan, yun po yung community. Ang pamilya ay isang komunidad. At kapag nabuo na yung komunidad, nandun na yung pray. Kapag may komunidad na, may grupo, may pamilya, yan po yung tumatahak sa daan ng kabanalan. Kaya the family that stays together, prays together. Ang pinakahamon kasi natin ngayon hindi lang naman yung panalangin. Lahat naman nagdadasal, lahat naman nananalangin. Pero ang pinakahamon natin, hindi na tayo madaling nagkasama-sama, nagkakaisa. Kaya noong araw pag sinabi mong ganitong oras, magrosaryo, magdasal, ay walang problema. Nandyan ka agad-agad lahat. Samantala ngayon, kahit anong gagawin mo, talagang may isa o dalawang hindi nakakasama. Kasi marami nga maraming factors, dahilan, bakit nagkaganon. Ay hindi natin pwedeng ireklamo yan kasi yan ang panahon natin. Buuhin pa rin natin ang ating pamilya na biyaya mula sa Panginoon. Alam niyo, yung mga ibon may pamilya man. Yung mga hayop may pamilya man. Pero ang mga tao bilang isang pamilya ay kakaiba. Di ko alam kung anong mga problema ng mga ibon bilang pamilya. Anong problema ng mga hayop bilang pamilya. Pero yung mga problema ng mga tao bilang pamilya ay nakatoka sa atin yan. Kailangang lalampasan natin at hanapan natin ng solusyon. Mga kapatid, dagdag lang sa ating pagnilay-nilay sa pamilya, huwag nating kalimutan, ang pamilya ay salamin ng lipunan. Salamin, mirror. Kung ano yung pamilya mo, yan ang lipunan mo. Kaya dapat kung gusto natin magkaroon tayo ng lipunan na maayos, kailangan lahat nag-uumpisa sa pamilya. Kasi ang lipunan, malawakan na po yan. Kung anong problema ng gobyerno, pamahalaan, lipunan, hindi basta-basta mabigyan ng medisina yan. Sa milyon-milyon katao yan. Samantalang tayo, sa isang pamilya, marami na yung 12, 10, kung ilan man tayo. Kaya, ang pamilya ay small unit, microcosm of a society. Kaya dapat kung anong gusto nating mangyari sa lipunan, pamahalaan, ay kailangan gawin muna natin sa ating sariling tahanan. Kasi nga, kung ano yung pamilya mo, basta't magiging ganun na lang ang lipunan. Pangalawa po, ang pamilya nasa tahanan, sama-sama. Usong-usong ngayon, yung mga condominium, yung mga apartment, yun ang mga tinitirahan natin. Pamilya ba yun? Malamang hindi. Ang pamilya talaga dapat nasa isang tahanan kung sino man yung grupo o miyembro ng pamilya. Yung ating uso ngayon gusto nating tumira na lang mag-isa. Nag-iisa ka. Hindi pamilya kung tutuusin yun. Tukso pa naman ang ating mga kabataan ito. Kaya kailangan din may gabay ng magulang. Pamilya, aralan. Kailangan nag-aaral. Aaralin.
Ang pamilya ay hindi paaralan. Yung paaralan, gusali yun. Kailangan sa pamilya, sa tahanan, may pag-aaral, aralan. Hindi po lang eskwelahan. At saka yung pamilya, mga kapatid, diyan ang tunay na yaman natin. Kaibigan, barkada, trabaho, kung doon yung ating mga oras, mukhang wala sa ayos yon. Kasi hindi naman yun ang bukal ng ating kaligayahan at tagumpay. Babalik at babalik pa rin tayo sa ating yaman. Yan ang ating pamilya. At siyempre, yung ating simbahan. Ang ating pamilya ay tinatawag na domestic church. Ang simbahan na tinatawag natin ay hindi yung mga kanya-kanyang organisasyon. Ang simbahan, yung binubuo ng mga pamilya na dumarating para sa mga pagdiriwang ng liturhiya. Kaya ang simbahan natin ay hindi inaako yan ng mga organisasyon, kundi inaangkin yan ng lahat ng mga pamilya sa isang parokya. Yun po sa tingin ko ang stays, the family that stays together, prays together. Huwag po nating kalimutan, ang pamilya ay salamin, ang pamilya ay tahanan, ang pamilya ay aralan, ang pamilya ay yaman, nakakaiba. Ang pamilya ay isang simbahan. The family that stays together, prays together. Amen. Magsitayo ang lahat. Pahayag natin ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo iligtas. Taglay ang pusong nagpapasalamat, ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa simbahang katolika, may pagpatuloy nawa nila ang pagtatanggol sa kasagraduhan ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa mga bumubuo ng ating pamahalaan, lumikha nawa sila ng mga programa na naglalayong pahalagahan at protektahan ang bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa mga Kristiyanong pamilyang Pilipino, panatilihin nawa nila ang pagmamahalan at pag-uunawaan na hindi matitinag ng anumang pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, makamtam naman nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya.
Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, maging banal na pag-aalay nawa ang aming buhay tulad ng banal na pamilya. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng amin. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bumunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa hain ng pagkipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel sa siawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyisig kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay handog para sa inyo.
Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkesa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Valerio at Nicolasa. Kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na Ina na Diyos, ang aming patrona, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sa San Jose, mga apostol, San Agustin at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin siya, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit na, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami diya sa lahat masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasatilo sa lahat ng kapahamakan, samantalang
aming pinanabigyan dakilang araw ng pagpapahin at pagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag kami pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, ang sanggol na banal na bumuo sa banal na pamilya. Mapalad tayong lahat ninyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kapag tayo po ay nasa pila na, mangyari pong pakibaba ang ating mga face mask, tanggapin sa pamamagitan ng kamay ang banal na katawan ng Panginoon at isubo ito bago tayo bumalik sa upuan. Nakahirap ng buhay, basta't pagsapit ng Pasko, maghahanda ako ng pandesal at ng lugaw para sa'yo, bungso. At kahit na walang aginaldong nakuha, basta't iyakap kita sa iyong mga mata, aking nakikitang may pag-asa pa. Kaya anak, tayo may nasasabsaban, tuloy pa rin ang Pasko. Dahil ang Pasko'y nasa ating puso, wala naman ang Pasko sa hamot keso debo.
Santa Claus, ang diwa ng Pasko ay sasanggol na sinilang sa sabsaban, katulad mo, anak. Kahit na walang Christmas tree o kastanyas, basta't kapiling kita. Parang sa Belen, tayo'y mayroong tanod na isang bituin. Kaya ngayon, tayo may nasa sabsaban, tuloy pa rin ang Pasko. Dahil ang Pasko'y nasa ating puso, wala naman ang Pasko sa Hamot Quezon de Bola o kay Santa Claus, ang diwa ng Pasko ay sasanggol na sinilang sa sabsaban, katulad mo, anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po para sa ilang paalala. Bukas po, araw ng Lunes, tayo po ay magkakaroon ng banal na misa sa ika-6 ng gabi. Ito po ay sa pagdiriwang ng Holy Child o Niños Inocentes. At sa darating naman po na bisperas ng bagong taon, December 31, tayo po ay magkakaroon din ng banal na misa sa ika-8 ng gabi. Panoorin po natin ang video katisismo, ano ang kahulugan ng Octave of Christmas. Ang octave ay salitang hango sa Latin, na ang ibig sabihin ay 8. Sa makatuwid, ang Octave of Christmas ay 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Niño Jesus na nagsisimula sa ika-25 ng Disyembre. Ang 8 araw ng pagdiriwang ay isang kaugalian ng mga sinaunang Israelita na nakasaad sa Lumang Tipan. Dalawa sa mga kapistahan na tumatagal ng 8 araw ay ang pista ng mga tolda o Feast of Tabernacles at ang pista ng pagtatalaga ng templo o Feast of the Dedication of the Temple. Ang tradisyong ito ng mga sinaunang Israelita ay namana nating mga Kristiyano. Sa kasalukuyan, ang 8 araw na pagdiriwang o octave celebration ay ating tinatalima tuwing sasapit ang mga mahahalagang kaganapan. Di masyadong narinig yung audio natin, no? Sasabihin ko na lang po sa atin, ang ibig sabihin ng ating video
sa loob ng isang linggo pagkatapos ng Pasko, so ito mga araw na ito hanggang mga 7 araw, yun po yung tinatawag na oktaba. Kung gaano kahalaga yung araw ng Pasko, mahalaga pa rin ang ating isang linggo pagkatapos ng Pasko. Kaya po punong-puno ng mga kapistahan sa loob ng mga 7 araw pagkatapos ang Pasko. Meron tayong pamilya, Sagrada Pamilya, meron tayong banal na bata, Holy Child, mayroon tayong Innocence Day, yung mga ganun, yun yung pagpapalalim sa kapistahan o kahulugan ng Pasko. So sana po sa loob ng mga ilang araw pa yung ating pagdiriwang ng Pasko ay masaya at malalim. Amen po. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng OLPGV para sa taong 2021. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng 500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod, loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ipanalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Happy Fiesta po muli sa ating lahat. The family that prays together, stays together. The family that stays together, prays together. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig ng si
Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamdam natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan at isundin ang iyong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan at isundin ang itong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.